Nagningning ang mga mata nito at sumilay ang matamis na ngiti sa mga labi. I think that's a great idea, baby. Let's go. Nailing na lamang ako nang ito na mismo ang humila sa akin palabas ng event at magkahawak kamay kaming nagtungo sa garden area nitong resort nila. Mabuti na lang at ipinasara muna nila ang resort para sa gaganaping kasal ng kaibigan nito. Kaya tangi ang mga bisitang invited at mga staff ng resort nila ang nandirito. Iginiya ko naman ito sa mga nakahilarang duyan na gawa sa ratan na nakakabit sa mga nakalinyang niyog na makapuno dito sa gilid ng malawak na pool kung saan matatanaw ang asul na dagat at lunti ang mga isla. Kahit paano ay nakalimutan ko ang pagbabanta ni Lance sa akin. Dahil sa likas nitong kalambingan at kakulitan, mga bagay na nagustuhan ko sa personality niya na akala ko nung una ay isang may saltik at spoiled brat na anak mayaman pero nagkamali ako. Charles, tingin mo, gugustuhin mo bang makasal sa isang tulad ko? Mapait ako napangiti sa tanong nito habang nasa iisang duyan kami na magkayakap at nakaunan pa ito sa braso ko. Bakit mo naman ay tanong? Tumungay ito nakakaiba ang kinang na makikita sa mga mata pero may halo ding lungkot na hindi ko mawari kung para saan. Si Alex kasi, ipinagkasundo lang kay Leia at katulad mo ay ordinaryong binata din siya pero pumayag siyang makasal sa kaibigan ko. Ikaw ba, Charles? Gugustuhin mo bang pakasalan ako? Napahawak ako sa pisngi nito at marahang inihahaplos ang hinlalaki sa makinis nitong pisngi. Mataman lang naman itong nakatitig sa mga mata kong animoy binabasang nasa isip ko. Oo naman, kung sana'y ordinaryong dalaga ka lang. Napalabi ito at nanubig ang mga matang matiim na nakatutok sa akin. Dahil ba sa pera ko kaya ayaw mo sa akin? Malungkot nitong tanong. Napalunok ako na paiwas ng tingin dahil totoo naman kasing yun ang umahad lang sa akin kaya hindi ako makapagtapat-tapat ng totoong nararamdaman ko dito. Charles, untag pa nito at pumisil sa baba ko paharap dito. Hindi kasi ako ang nababagay sa'yo, Kate. Bakit? Dahil mahirap ka't mayaman ako, ganoon? Charles naman, ang babaw ng rason mo ha? Ano bang mali sa akin? Aminin mo nga. Anong mga ayaw mo sa akin, baby? Babaguhin ko. Huwag mo nang idahilan ang estado natin sa buhay. Alam mo hindi mahalaga sa akin ang agwat natin at sa iisipin ng iba. Charles, ikaw ang gusto ko. Mahal na mahal kita. Bakit ba ang manhid mo? Wala ka ba man lang bang nikatiting na pagmamahal sa akin? Ha? Ang sarap pakinggan na gusto niya ako. Na mahal niya rin ako pero mas nananaig sa puso ko ang takot. Takot na mapasama lang ito at pagsisihan ng araw na minahal niya pa ako. Parang sinasaksak ang puso ko nang tumulo ang luha sa mga mata nitong matiim na nakatitig sa akin. Kate. Napapahid ito ng mukha at napailing. Bumangon na ito na naglakad sa pathway palabas ng garden. Napasunod na lamang ako ng tingin sa paliit na paliit niyang figura sa paningin ko. Kahit gustong gusto ko siyang sundan at aluhin ay parang nawalan ng lakas ang mga tuhod kong tumayo. Mabuti na rin na hindi ko pa nasabi ang totoong nararamdaman ko para dito. Bumabalik na rin naman ang ex nitong isa ring heredero. Sila ang mas nababagay sa isa't isa. Hindi ang katulad kong isang kahig, isang tukalang ang estado sa buhay. Wala akong may pagmamalakas sa kanya lalo na sa pamilya niya. Kahit naman wala akong pakialam sa yaman nila, ay yun at yun ang iisipin ng mga tao. Kaya ako siya nagustuhan dahil sa pera. Pagkatapos ng kasal ay bumalik na rin kami ng Manila, lula ng kanilang chopper. Napakatahimik nito kaya hindi ko rin alam kung paano kausapin. Lakas loob kong hinawakan ng kamay nito at pinag-intertwine ang mga daliri namin. Istandal ko naman muna ang sarili sa balikat nito at lihim na napangiti nang makailang beses nitong pinipisil-pisil ang palad kong hawak nito. Panay din ang paghalik nito sa ulo ko na ikinatulo ng luha ko. You okay, baby? What's bothering you?
Napapitlag ako na magsalita ito. Nakababa na pala ang chopper sa harap ng mansyon nila na hindi ko namalayan sa lalim ng iniisip ko. Pilit akong ngumiti at iniwasan ang mapunuri niyang titig. Wala to, Kate. Napagod lang. Kaila ko. Pinaningkitan ako nito na nagsasabing hindi naniniwala sa alibay ko. Pagod lang talaga. Sige na, pumasok ka na. Pagtataboy ko na pinasigla ang boses. Napabuntong hininga itong matiim pa rin nakatitig sa aking mga mata, kaya hindi ko masalubong ang mga iyon dahil madali niyang mabasa sa mga mata ko na may tinatago ako. Come, let's go inside first before I'll drive you home. Nagpatianod na lamang ako nang akayin na ako nitong pababa ng chopper. Kahit ilang beses na akong nakadalaw dito sa bahay nila, ay nalulula pa rin ako sa laki at gara ng mansyon nilang. Kahit yata isang araw ako maglilibot dito ay hindi ko malilibot ang kabuuan sa lawak at laki ng kaharian niya. Ito ang dahilan kaya pilit kong nilalabanan ang namumuong damdamin ko sa kanya. Dahil hindi ako nababagay sa mundo niya. Nakatira siya sa totoong palasyong tahanan, samantalang ako nakatira sa maliit, mainit at masikip na bahay sa squatter area. Isa pa, girlfriend ko ang best friend niya. Napaka-komplikado at imposible na mga bagay-bagay sa amin kahit lagi niyang ipinapakita at ipinaparamdam na hindi siya bumabase sa estado ng buhay. Nanliliit pa rin ako sa sarili. Tama si Lance. Ako ang mga hatak sa kanya sa kahihiyan at dudungisan ko lang ang magandang imahe niya sa publiko. Hindi ko siya kayang masaktan dahil mahal ko na siya, higit pa sa pagiging kaibigan. Matapos namin magmerienda ay hinatid na niya ako sa bahay. As usual, nakipagkwentuhan muna ito kila tatay bago umalis. Pansin ko naman ang pagiging masayahin ni nanay sa tuwing nandito si Kate. Kahit tahimik lang ito na nakikinig sa kwentuhan namin, ay kita ang kinang sa mga mata nito at bahagyang napapangiti rin. Ilang oras din itong nanatili sa bahay bago umuwi. So, paano? Sa Monday ulit? Anito habang magkahawak, kamay kaming naglalakad dito sa eskinita palabas ng squatter para ihatid ito sa kotse nitong nakapark sa labasan. Okay, ingat ka. Tipid akong ngumiti. Napahinga pa ito ng malalim na matalim akong tinititigan. Hindi kita pinipilit mahalin at magustuhan ako, Charles. Pero pwede bang makiusap? Napalunok ako sa tono ng boss nitong napakalungkot, maging ng mga mata nito. Sige. Tumatang-utang ang sagot ko. Hayaan mo ko. Hayaan mo lang akong mahalin at alagaan ka. Wala akong hihinging kapalit, baby. Just allowed me to love you. Tumulo ang luha nitong agad niyang pinalis. Parang may sariling isip ang mga kamay kong napahaplos sa kabila ang pisngi nito at sinalubong ng masuyong halik ang mga labi nito. Tumulo ang luha ko nang yumakap ito sa bewang ko at tinugon ng mas malalim pero banayad ang halik ko. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko habang ninanamnam ang tamis na mga labi nito. Naaminin ko man o hindi, ay nahuhumaling na rin ako at laging pinananabik ang matikman. Mahal kita, Charles. Ikaw lang sapat na sa akin. Hinihingan nitong anas habang magkadikit ang noo namin na matalim na nakatitig sa isa't isa. Kumikinang na rin ang mga mata nito at may ngiti na sa kanyang mga labi. Hindi ako makasagot dala ng takot. Kahit gustong gusto ko rin sabihin mahal na mahal ko rin ito. Napayakap na lamang ako na sumubsob sa balikat nito. Sige na, Kate. Mag-iingat ka sa pagmamaneho. Pagtataboy ko dahil baka hindi ko na makontrol ang sarili at makapagtapat ng nararamdaman dito. Kailangan ko pang makausap si Lance ng masinsinan. Kung totoong may hawak na itong video namin ni Kate sa shower party ng kaibigan nitong si Miss Leia, mas mahalaga naman sa akin ang kapakanan nito kaysa ang sariling kagustuhan ko. Sapat na sa akin malaman, makita, marinig at maramdaman mula sa kanya na mahal niya ako. Nasa kabila ng pagiging mahirap ko, ay nagkagusto pa rin ng isang herederang katulad niya sa akin. Good night, my handsome baby. Bumalik ka na sa loob. Huwag kang mambababae dito, ha? Mahina akong natawa sa bilin nito. Natawa na rin itong mabilis na nagnakaw ng halik sa pisngi ko na ikinatigil at pula ng mukha ko. Napahagikik pa itong pinamulahan ako.
Umiiral na naman ang kapilyahan niya. Oo na, sakit sa ulo mga babae. Sa'yo pa nga lang parang sasabog ng ulo ko. Dadagdagan ko pa ba? Natatawang biro kong ikinatawa na rin ito. Inakay ko na ito papasok ng kotse nito nang makaalis na. Agaw atensyon kasi ito sa tuwing nagpupunta dito. Lalo na't napakagara ng sports car nito na takaw atensyon sa mga masasamang loob na napapadaan dito sa compound namin. Malungkot ako na pangiti habang tanaw ang sports car nitong papalayo. Hindi ko na malayang umaagos na ang luha ko habang nakatanaw dito. Napailing ako nagpahid ng luha at naglakad na papasok ng compound nang mawala na ito sa paningin ko. Ayos ka lang anak? Agad ako nagpahid ng luha nang marinig ang boss ni tatay. Napahinga akong malalim na kinalma ang sarili at pilit na ngumiti dito. Oo naman po. Masaglang saad ko para ikubli ang naiisip. Napabuntong hininga ito at tinapik ako sa balikat na nakiupo na rin sa akin dito sa terrace ng bahay. Kilala kita anak. Hindi mo na kailangang magpanggap. Mapait ako napangiti. Hindi ko na mapigilang maluhang muli sa nakikitang simpatya sa mga mata nito. Kinabig naman ako nito pasandal sa balikat at hinayaan akong ilabas ang bigat sa dibdib ko. Para akong batang nakahanap ng kakampi sa presensya nito. Kahit pa ba hindi ko siya totoong ama, ay mula noon hanggang ngayon ay pinutunayan naman ito ang sarili sa akin bilang butihin at responsableng asawa at ama. Marang tinatapik ako nito sa likod hanggang kusa na akong kumalma. Mahal mo na siya, tama? Basag nito sa mahaba-haba naming katahimikan. Hindi ko na malayan ang sariling napapatangu-tangu na pala ako. Pilit itong ngumiti na ginulo pa ang buho ko na ikinatawa ko na rin. Kahit paano'y napagaan na ang nararamdaman ko na naiiyak ito sa amahin ko. Sobra po tay, pero alam ko namang hindi kami pwede. Langit siya, lupa ako. Swerte ko na lang na napansin niya pa rin ako. Pagka-graduate namin, maghihiwalay na rin naman ang landas namin. Mataman lang naman itong nakatitig sa mga mata ko. Kita ko rin namang mahal ka ng batang iyon anak. Iba siya sa mga anak mayaman na matabobre kaya ang payo ko sa'yo, huwag kang matakot ipaglaban siya. Para sa bandang huli, wala kang pagsisihan. Napatangu-tangu ako at pilit na ngumiti. Ang daling sabihin pero ang hirap gawin. Matapos ang madamdaming pag-uusap namin ni tatay ay nagpahinga na rin ako. Tiyan ako na munang FB ko at natigilan na makitang nagpalit ng cover photo si Kate sa kanyang account. Napalunok ako dahil kahit naka-side view lang ang lalaki nakasubsob sa kanyang leeg ay alam kong kuha yun sa beach photoshoot namin kahapon. Naka one piece black swimsuit ito at naka-trunks lang ako kaya topless ako sa larawan. Nakayapos pa sa bato ko ang dalawang kamay nito habang nakaharap ako dito kaya side view lang ang kuha ko. Nakangiti at nakakaakit pa ang tingin nito sa picture namin. Di na ako nagulat na makitang umabot na agad ng mahigit 1 million ang reactions. Kahit 2 oras niya palang ini-update ito. Napakunot na ako nang mabasa ang caption nito. Nada, kumbiara mi amor por ti. Ulit ko. Sinerge ko ito at napangiti ng mabasang French word pala ito nang ibig sabihin, nothing's gonna change my love for you. Patulog na ako na mag-vibrate ang cellphone ko at napalunok ng makitang screens photo. Nakuha noong nasa shower party kami ni Miss Leia na nakataplas ako at nakahalik si Kate sa mga labi ko. Nangatalang kamay ko nang muling tumunog ang messenger ko at nabasa ang mensahe nito. Do you believe me now? Hindi ako magdadalawang isip na i-post sa social media ang video nyo kapag hindi mo pa siya nilayuan. Kahit daw may account ang gamit nito, ay alam kong si Lance ito. Marahil ay nag-iingat lang din sa pambablockmail nito sa akin kaya sinadya pang gumawa ng fake account. Fine, lalayuan ko siya. Kapalit ng hawak mong video. Siguraduhin mo lang na wala ka ng ibang kopya dahil makakarating kay Kate ang pag-uusap natin kapag hindi ka tumupad. Reply ko, dahil kita ko namang active pa rin ito. Come outside. Napalunok ako sa sunod nitong reply. Napahinga akong malalim sa biglaang pagbilis ng tibok ng puso ko. Kabado man ay lumabas akong muli ng bahay kahit maghahating gabi na.
Nakita ko naman itong prenteng nakasandal sa pinto ng kotse nito sa labasan na halatang hinihintay ako. Napakalapad ng ngisi nito habang nakamata sa aking papalapit sa gawin nito. Madali ka naman palang kausap. Pinahirapan mo pa ako. Ano to sa nanguuyam na tono. Napapangisi pa itong pasadahan ako ng tingin mula sa suot kong slipper, pajama at sando. Napalingalinga pa ito sa lugar na nakangisi at nanliit ang tingin iginagawad sa akin. Napakuyom ako ng kamao sa inaasta nitong akala mo'y kung sino. Akin ang USB. Walang emosyong saad ko. May hinugot naman ito sa bulsa na iniangat sa mukha ko. Akmang aagawin ko iyon nang iiwas nito. Not too fast, poor man. Mangako ka munang lulubayan mo na sakit. Napangisi din ako dito na ikinapalis ng ngisi sa akin at kitang natigilan. Kahit ipagtulakan ko pa siya palayo, lalapit at lalapit pa rin siya sa akin. Alam mo kung bakit? Panguyam ko ikinaputla at lunok nitong lalo kong ikinangisi. Dahil mahal niya ako. Pasensya ka na ha? Kasi itong minamata-mata mo lang na poor man ay mahal na babae mahal mo. I pity you, Lance. Tinagurian kang ngaradero, pinipilahan ng mga kababaihan, habang ako ay isang hamak na waiter lang pero meron ako isang bagay na wala sa'yo. Ang pagmamahal na isang Kate Del Mundo. Panguyam ko at matapang na sinalubong ang nanlilisik nitong mga mata. Nagpapanting din ang panga nito, nakitang tinamaan sa isinaad ko. Inagaw ko ng USB na hawak nito sa pagkakatulala. Huwag kang mag-alala. Meron ako isang salita. Iiwasan ko na siya pero hindi ko may papangako. Hindi na ulit kami magkikita. Dahil kung talagang kilala mo sa Kate, alam mong hindi niya ako tatantanan kahit ipagtulakan ko siyang palayo. Lalapit at lalapit pa rin siya sa akin. Kasi nga, mahal na mahal niya ako. Tinapi ko ito sa balikat at ginawaran ng nakakainsultong tingin mula ulo hanggang paa bago tinalikuran at pumasok na ng compound namin. Kinabukasan, pilit na akong umiwas kay Kate. Nagpakabisi ako sa university para makaiwas lang hanggang lumipas ng ilang araw at nagulat akong nabungaran itong prenteng nakaupo sa aming sala katabi ni nanay. Napaiwas ako ng tingin ng mabanaag sa mga mata nito ang kakaibang lungkot. Hindi ito umimik at muling bumaling kay nanay. Nagtungo ako sa kwarto at nagbihis. Sobrang bilis ng kabog ng dibdib ko na ngayon sinadya na niya akong puntahan. Hindi ko kasi ito pinapansin itong nakaraan kahit sinusundo niya ako ng school. Hindi ko rin sinasagot ang mga tawag at message nito sa akin. Lumabas din ako agad para makaiwas sa kanya. Sobrang miss na miss ko na siya pero kailangan kong lumayo para sa kapakanan niya at para na rin tantanan ako ng pesting lunch na iyon. Palagi ko itong nahuhuli sa school at maging sa coffee shop na pinagtatrabahuhan ko na nakamasid sa paligid. Kaya hindi ko na pinapansin ng tuluyan ang mahal ko dahil sinisigurado talaga nitong tumutupad ako sa naging kasunduan namin. Ilang oras din ako sa labas bago bumalik ng bahay nang makitang nakaalis na ang sasakyan nito. Mapait ako na pangiti at nagpahid ng luha na patuloy sa pagtulo. Halos maghahating gabi na rin kaya nagrereklamo na ang tiyan ko sa ilang oras kong pagtatago sa labas ng bahay para lang makaiwas dito. Nagtungo ako sa kusina para kumain at natigilan ng maraming nakahaing pagkain sa mesa. Puno din ng grocery stocks ang kusina. Napasabunot ako sa ulo at parang pinipiga ang puso ko. Nanghihina ako napaupo sa silya at napatitig sa mga nagmamahalang pagkaing nakahain sa harapan ko. Naluluha ako habang kumakain. Parang may nakabukol na bato sa lalamunan ko na hirap kong ikalunok. Halos hindi ko na nga malasahan ang sarap ng pagkain sa pagkakatulala ko. Siguradong sa kanya galing ang mga ito at tulad ng dati, hindi siya natanggihan ng magulang ko. Agad ako nagpahid ng luha nang lumabas si nanay at malungkot ang mga mata na nakatitig sa akin. Pilit akong umiti at inalok itong kumain pero uminom lang ng tubig at muling bumalik ng kanilang kwarto. Napabuntong hininga na lang ako at tinapos ng kumain. Third person voice. Nadudurog ang puso ng ginang habang nakamasid sa anak na lumuluhang kumakain. Kahit hindi magkwento ang anak ay alam nitong nasasaktan nito sa pag-iwas sa dalagang minamahal.
Nabigla ito na biglang napasugod ang dalaga sa kanilang tahanan at tulad ng dati, marami na naman dalang pagkain at mga groceries ang dalaga. Napahaplos ito sa ulo ng dalaga nang sumubsob ito sa kanyang dibdib at umiyak ng umiyak. Nay, bakit ganun? Ang hirap i-please ng anak niyo. I don't know what to do. I don't know what I did wrong. Why he's avoiding me? Masaya naman kami nung huling pag-uusap namin. Bigla na lang siya nanlamig sa akin at hindi na namamansin. He's not even replying my messages or answering my calls. I miss him so much. How can he do this to me? Kaya niya talaga akong baliwalain and it hurts me that much. Pagsusumbong nito. Iyak ng iyak ito sa ginang na humahaplos lang sa ulo nito at tahimik na nakikinig sa dalaga. Pilit itong ngumiti at pinahid ang luha nito. Namumula ng pisngi, ilong at mga mata ng dalaga sa pag-iyak. Lalong nasaktan nito nang dumating ang binata pero umalis din nang di man lang ito pinansin. Napatanaw na lang ito sa dalagang umiiyak na lumabas ng kanilang tahanan. Konting tiis na lang anak. Tsumitsyampo lang ako para makausap si Sofia. Para maibalik ka na sa mansyon ng mga Monterde. Sa poder ng tunay mong ama. Oras na rin para malaman ng ama mo na buhay tayo mag-ina niya. Ikaw ang tunay na heirs ng Monterde at hindi ang peking nasa mansyon kasama ng higad na ina nito. Ibabalik kita sa kung saan ka nararapat. Pangako anak. Kate's First Lover Voice. Cheers! Panabay namin sigaw ng mga kaibigan ko at tinungga ang sariling shot. Nandito ako sa aming exclusive bar kasama ang mga kaibigan ko. Tahimik lang naman si Karen na nakikitagay sa amin. Pagkatapos na nangyaring hidwaan sa pagitan namin noon sa gym nila, ay hindi ko na siya muling ginausap o kahit sulyapan. Sumasama pa rin naman siya sa bawat lakad ng grupo dahil kahit naman nag-away kami ay itinuturing ko pa rin siyang kaibigan ko at miyembro ng The First Ladies. Nagtatampo lang ako sa kanya dahil bakit kailangan niyang kunan kami ni Charles ng video sa shower party ni Leia at ginamit pa para magkahiwalay kami ni Lance. Sana sinabi na lang niya na gusto niya yung tao at malugod kong ipauubaya. Pero hindi eh. Mas pinili niyang traidorin ako. Sinira niya ang buong tiwalang ipinagkaloob ko sa kanya. Mapait ako napangiti na maalala ang baby Charles ko. Magmula nang ihatid ko siya sa bahay nila pagkagaling namin sa kasal ni Leia, ay nanlamig na lang ito na halatang umiiwas. Hindi ko alam kung anong rason niya at daig ko pa ang may sakit na nakakahawa kung iwasan niya. Hindi kaya nagigilty na siya at pakiramdam ay nagtataksil na siya sa girlfriend niyang best friend ko? O na-realize kung gaano niya kamahal si Hannah at hindi niya kayang ipagpalit ito kaya ganoon na lang ang pag-iwas niya sa akin. Tumulo ang luha ko na agad kong pinahid at sunod-sunod na nilagok ang nakahilarang shot glass sa harapan ko. Napatugo daw na siko dito sa countertop at napasapos sa ulo. Umahagod sa lalamunan ko ang init at pait ng vodka na sunod-sunod kong nilagok. Bigla tuloy umikot ang paningin ko. Buddy, cheer up. Tapik ni Danica sa balikat ko. Hindi ko mapigilang mapahigbi. Miss na miss ko na si Charles, pero kahit sinasadya ko itong puntahan, ay siya namang pag-iwas niya sa akin. Pinupuntahan ko to sa school nila, sa coffee shop kung saan siya nagtatrabaho. John, kahit sa bahay nila pero iniiwasan niya ako. Ni hoy wala. Para akong hangin sa paningin nito na hindi niya nakikita. Ang sakit, buddy. Ang sakit na. Dito. Humihikbing sumbong ko sabay turo sa puso ko. Mataman lang naman ako nitong tinititigan na hinahagod sa likod ko. Kitang awa at simpatsya sa mga mata nito sa kalagayan ko. Walang alam ang mga kaibigan ko sa status ko maliban kay Danica. Siya kasi ang pinakamalapit sa akin at may pinakamatino ang utak pagdating sa serious situation. Yung tipong hindi kanya kakantsawan o aasarin. Kundi dadamayan ka at tahimik na makikinig siya
nang hindi ka hinuhusgahan o pagtatawanan para asarin. Sa kanya ko na ilalabas lahat ng sama ko. Even my real relationship with Charles, he opened up to her. I'm thankful that she's always here to understand, cheer me up and support me for all my decision in life. Gusto mo kausapin ko? Bugbugin ko ang Ignacyong iyon? Pinapaiyak ka eh. Mahina akong natawa na ikinatawa na rin ito. Oh naman, baby ko yun eh. Mukha pa namang may pagkamalambot ang loko. Wala laban yun sa tigas ng kamao mo. Pananakay ko, sabi rin ito na ikinatawa at iling nito. Pero, seryoso buddy, kakausapin ko siya. Aalamin ang problema. Alam mo, tingin ko naman may gusto din siya sa'yo. Sino lalakang hindi magkakagusto sa'yo, no? Kahit nga mga totoy na hindi pa natuli ay pinagpapantasyahan ka na. Ang binata pa kayang tulad niya? Napailing akong mapait na napangiti. Muli kong sunod-sunod na nilagok ang nasa harapan naming shot at napangawi na parang napaso ang lalamunan ko sa sobrang init ng hagod nito dahil purong vodka lang naman ito. Huwag na buddy, ako na lang. Kakapalan ko nila ang mukha ko at lakas loob na tatanungin dito ang problema. Kung si Hana ang inaalala nito, Rom, pakikiusapan ko ito. Handa akong magmakaawa. Makiusap na ipaubayan na lang niya si Charles sa akin. Tingin ko naman hindi pa ganoon kalalim ang pagmamahalan nila. Lalo na't LDR naman sila sa loob ng 4 na taong mag-on sila. Napatango-tango itong tinapik ako sa balikat. Yan ang Kate Del Mundo na kaibigan ko, buddy. Palaban. Susuportahan kita dyan. Nasa likod mo lang ako in case you need backup. Napangiti na ako na nakipag-fist bump dito. Mag-iisang buwan na nang nilayuan ako ni Charles and I don't know what to do to please him anymore. Malayo pa man ako ay lumalayo na ito na parang may sakit ako na nakakahawa and it breaks me that much. Gabi-gabi akong umiiyak at umiinom because of him. Buti na lang hindi naririndi si Danica sa paulit-ulit kong drama. Dahil gabi-gabi ko itong ginugulo at paulit-ulit lang naman ang kwento at drama ko dito. Dahil patuloy pa rin akong iniiwasan ni Charles. She's always one call away every time I call her to go to the bar and always listening to me and kept pursuing me to keep going on even it's the worst part of my life now. How are you? Napalingon ako kay Karen sa pagpansin nito. Sa loob ng halos 2 buwan ay itong unang beses na kinausap niya ako. Kaming dalawa na lang pala ang nandito sa counter dahil nasa dance floor ng 4 at enjoy na nakikipaggilingan sa mga naspatan na naman nilang panibagong lalandiin at paasahin na iaakyat ng langit. At kapag paakyat na ay saka naman nila bibitawan. Mga paasa sa kama na takot namang matuhog. Are you talking to me? I sarcastic ask and drink my shot. Who else? Pagka ako natawa na napailing, mataman lang naman itong nakatitig sa akin. I look at her directly and I see mixed emotion in her eyes. Pity, sympathy, and longing. I just smirk and drink my shot again. Mind your own dumb business. Mahinang asik ko. Napailing lang naman itong tinunggarin ang shot nito. I'm still here. Willing to listen to you, Kate. Mapakla akong natawa at bumaling dito na nakangisi at pinupukulan ng mapang-uyam na tingin. Napalunok ito pero mataman pa rin sinalubong ang mga mata ko. Who cares? If you're thinking that I'm getting miserable, you're wrong. I'm happy right now. Happier than before. Sad ko na matiim na nakatitig dito. Napahinga ito ng malalim na akala mo'y napakalaki ng problema. Kung sabagay, hindi nga pala maayos ang relasyon nila ng boyfriend ko noon itong si Lance. Tingin ko nga ay ginamit lang siyang rebound para pagsulosin ako. Pero dahil hindi ako apektado, ay heto at umaali-aligid muli si Lance. Idagdag pang umiiwas si Charles sa akin. You don't have to pretend. I know you're not okay. And I know what happened to you and Charles. Come on, I understand how you really feels right now. I know you're still mad at me, but
You can still lean on me, Kate. We're still friends. Right? Naluluhang pakiusap nito. Bumaba ako sa upuan at umayos ng tayo. Humarap ito, temtem na sinalubong ang mga mata ko.